Mapagpalang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyo, Sir Casper, at sa mga masugid niyong tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rosa. Hindi ko tunay na pangalan. Tubong aklan po ako. Nais ko lamang pong ibahagi ang aking kwento. Hango po ito sa tunay kong karanasan noong bata pa ako. Taong 1983, sa edad kong 13, may mga kakataong bagay ang aking naranasan. Sa katunayan ho niyan ay nakatira ako sa bahay ng Lola Pasita ko, ang nanay ng tatay ko. Ang aking mga magulang kasi ay matagal nang hiwalay at mayroon na silang sariling mga pamilya. Kaya ako ay napunta sa aking lola sa lugar ng Samar. At ang tanging kabuhayan noon ng aking Lola Pasita ay pagtitinda ng gulay. Dahil may gulayan ito malapit sa kanyang bahay. Tumigil lang ito nang wala nang gustong pumunta sa bahay nito. Dahil marami kasi ang sabi-sabi doon na pinamumugaran daw umano ng mga maligno ang bahay ng aking lola. Sapagkat may iilang mga nakasaksi. Nakita daw nila mismo sa likod ng bahay ni Lola Pasita. Noong una hindi ako naniniwala dahil hindi ko naman naranasan at nakita. Kaya para sa akin ay pananakot lang ang kanilang ginagawa nang sa ganun ay wala nang bumili pa. At sa mga panahong iyon ay mayroon akong matutuklasang bagay pinakatatago ng aking ina at ng aking Lola Pasita. Apo, huwag kang masyadong naglalabas. Baka mamaya mabati ka nang hindi natin nakikita. Pananakot ni Lola Pasita. Nakula, hindi na ho ako bata para matakot pa. Ang laki ko na ho. Ngiting tugon ko. Alam mo apo, pinapaalalahanan lamang kita. Para rin kasi sa iyo ang payo ko. Bahala ka, ikaw din. Ni Lola Pasita. Opo la, lagi naman ho akong nakikinig sa iyo. Kaya wag mo na ho akong paalalahanan ng paulit-ulit. Sige ka la, makalimutan ko yan. Sambit ko naman. Ay nako apo ko, hindi naman kita sa tinatakot. Binibigyan lamang kita ng babala. Para walang mangyaring masama sa iyo, lalong-lalo na kapag nasa labas ka, nang hindi mo pagpisisisihan. Marami kasi mga bagay dito sa mundo apo, ang hindi maipaliwanag. Paliwanag ng aking Lola Pasita. Tulad ng anong mga bagay la, yung bang sinasabi nilang aswang, maligno, at engkanto? Ay nako la, kwento lang yan ng mga matatanda. Para panakot sa mga batang pasaway. La, hindi na ho ako bata. Sambit ko dito. Sige na, wala naman ako magagawa. Kung ipagpipilitan ko pa sa iyo. Sige na nga, tutungo mo na ako sa kusina para makapagluto na. Ikaw, gawin mo ang mga pinapagawa ko sa iyo. Ngiting sambit sa akin ng lola. Tumango na lamang ako. Mabuti na lamang itumigil na rin sa lola. Sa totoo lang ho, Sir Casper, madalas akong mainis sa lola ko dahil paulit-ulit ito sa kanyang sinasabi. Pero naiintindihan ko ito. Kaya sa tuwing yun na lang ang sinasabi nito ay palagi kong iniiba ang usapan. Isang araw, nagpaalam akong tutungo sa bayan upang mamili ng aming bigas at para na rin kunin ang ipinadala ng aking ama para sa aming panggastos. Ang sabi ko nga kay Lola Pasita na huwag tanggapin iyon. Pero ito na ang nagpupumilit na kunin dahil daw panggastos din naman namin iyon sa pang-araw-araw. Kaya wala na din ako magawa dahil tama naman din ito. Habang ako ay namimili ng bigas ay narinig ko ang usap-usapan ng mga nagkalat na tsismosa. Alam niyo ba, may kinuha na naman ang engkanto sa lawa noong isang araw. Yun bang anak ni Kabino? Oo, yun nga. Ang sabi nagustuhan daw ng engkanto kaya kinuha. Abay, ang gandang lalaki kaya ng anak ni Kabino. Kaya nga, pero nakakaawa no? Kalain mo sa dami ng nagkakagusto mga kababaihan. Pati engkanto ay namuhumaling din. Abay, ang lakas ng karisma ni Borloloy. Pastig ng pangalan. Ilan lang yan sa mga naririnig ko roon. Sa totoo lang, Sir Casper, ay natatawa ko. Pero pinipigilan ko lang. Dahil sa mga sinasabi nila tungkol sa mga engkanto na hindi ko alam kung totoo. Habang ako ay naglalakad pa uwi sa tahanan ni Lola Pasita, ay mayroon akong nakasabay na isang babae. Maganda ito at balingkinita ng pangangatawan. Kakaiba ang buhok nito at pati na rin kasuotan. Para bang isang prinsesa. Napansin kong wala itong suot na pansapin sa paa at ang ikinabigla ko pa
ay kamukhang kamukha ko ito na para bang pinagbiyak kami ng buko. Hoy miss, sandali. Teka lang, parang ngayon lang kita nakita. Taga saan ka at ano ang iyong pangalan? Parang ngayon lang kasi kita nakita eh. Wala ka bang tsinelas? Sunod-sunod na tanong ko dito. Diyan lang ako malapit sa lawa. Ikaw ba, saan ka nakatira? Sagot nito. Ako, nandoon ang bahay namin. Alam mo, sa totoo lang, nananalamin ako kasi kamukhang kamukha kita. Paumanhin ha, pero yun talagang totoo. Ang kaibahan lang ang kulay ng iyong buhok at ang iyong kasuotan. Punot noong sambit ko. Ngumiti lang ito at pagkatapos ay lumihis ito ng daanan. Patungo ito sa loob ng kakahuyan malapit sa lawa. Hinabol ko pa ito ng tingin ngunit mabilis itong naglaho na parang bula. Naisip ko na baka mabilis lang itong maglakad. Kaya ganoon na lang itong nawala sa loob ng kakahuyan. Pero hindi maalis sa aking isipan ang pagkakamukha naming dalawa. Kaya pagka-uwi ko ay kaagad kong sinabi kay Lola Pasita. Nagulat naman ito at tila natahimik. Alam mo la, may nakasabay ho akong babae. Pero la, kamukhang kamukha ko siya. Ang kaibahan lang ho namin ang pananamit at sa aming mga buhok. Sambit ko. Sigurado ka apo, baka naman pagod ka lang. Kaya kung ano-ano na lang ang iyong nakikita. Nababahalang tura nito. Naku ho la, hindi ako napapagod. Namamalingkahi lang ho ako. Pero la, sigurado ho akong kamukha ko siya. Nakausap ko pa nga eh. Sambit ko. Hindi naman ito kumibo, tila mayroon itong malalim na iniisip dahil sa sinabi ko. Nang hindi na ito kumibo pa ay tumungo na lang ako ng kusina at doon inilapag ang lahat ng aking pinamili sa mesa. Pagsapit ng gabi habang ako ay mahimbing na natutulog ay nananaginip ako. Nasaan ako? Anong lugar to? Ang ganda naman pero teka, paano akong... Nagugulo ang sambit ko na hindi ko matuloy-tuloy. Nang biglang may nagsalita sa aking likuran. Ang ganda hindi ba? Ito ang tahanan ko. Maligayang pagdating. Mahal kong kapatid. Ngiting tura nito. Napalingon ako at nagulat ako ng masilayan ang wangis ng nagsasalita. Ito ang babaeng nakasabay ko. Ang kamukhang kamukha ko. Pero ang ipinagtataka ko ay kapatid ang itinawag nito sa akin. Teka ha, naguguluhan ako. Anong kapatid ang pinagsasabi mo? Nasaan ba ako? You tell me. Sunod-sunod kong tanong. Andito ka sa mundo namin. Ikaw ay aking kakambal. Alam kong naguguluhan ka, pero huwag kang mag-alala. Malalaman mo din ang totoo. Kung gusto mo akong puntahan, tumungo ka palagi dito sa lawa. Dahil dito ako nakatira. Ngiting tura nito. Pero tanong ko lang, anong pangalan mo? At teka lang, hindi kita maintindihan. Tsaka pasyensya na, hindi kasi ako ganun kaagad naniniwala eh. Lalo na kapag hindi naman sinabi ni Lola na may kapatid ako. Nagugulo ang turing ko. Bakit hindi mo siya tanungin at pati na rin sa ating ina? Marami silang inililihim sa iyo, mahal kong kapatid. Hindi mo ba alam marami akong alam sa iyo hanggang sa pagtungtong mo ng ganitong edad? Sabay tayong ipinanganak, kaya sabay din tayong lalaki. Rosa, gitang sambit nito. Ay ewan, naguguluhan talaga ako. Bakit hindi ka nalang magpakilala? Saka alam ko gabi na. Teka, panaginip ba to? Sambit ko sa aking sarili. Inurot-kurot ko pa ang kamay ko at natatawa na lang ito hanggang sa bigla na lamang akong dumilat. Madilim ang paligid. Kaya kinusot ko muli ang aking mga mata. Kaya naman gulong-gulo ako sa kakaisip kung panaginip ba ang mga pangyayaring iyan. Kaya hindi ako nakatulog sa magdamag hanggang sa pagsapit ng umaga. Ay agad akong lumapas, nakita ko sa kusina si Lola Pasita. Kaya naman dumiretso ako doon at pabagsak na balikat na umupo. Magandang umaga po, La. Matamlay kong bati dito. Oh, anong nangyari sa'yo? Mukhang nagpuyat ka. Tanong nito. Oo, La, napuyat po ako. Paano ba naman ho? Hindi ko alam kung nananaginip ako o ano. Sambit ko habang abala ako sa pagtimpla ng kape. Napano ka ba? Masyado mo akong binibitin. Hindi mo na lang sabihin ng diretsyo. Inis na sambit nito. Paano kasi la may nakausap akong babae? Yung kinakwento ko sa inyo na kamukha ko. Ang sabi niya ay kapatid ko daw siya. At kayo daw ang nakakaalam. Totoo ba yun la? Ngiting sambit ko dito.
May iba pa ba siyang sinabi? Punot noong tanong nito. Opo la, meron pa. Ang sabi niya, pumunta daw ako sa lawa. Doon daw siya. Pero ewan ko kung panaginip ba iyon. Siguro nga panaginip kasi ang liwanag. Kamot ulo kong turan. Tama ka, apo. Panaginip lang yon. Akala ko ba naman kung ano na. Kalimutan mo na lang iyon. Uwi ka nito at nagpatuloy na sa kanyang ginagawa. Tama ho kayo, panaginip ko lang yun. Tsaka imposible naman talaga na magkatotoo yun, hindi bala? Sambit ko. Oo na, sige na, ang dami mong sinasabi. Magwalis ka na lang doon, ang dami kong ginagawa dito. Tura nito. Napakamot naman ako sa ulo dahil alam kong naiistorbo na ito. Kaya napagpasyahan ko na lang na lumabas. Kumuha ako ng walis at tumungo sa aming bakuran. Doon ko na lang inabala ang aking sarili nang sa ganon ay makalimutan ko ang panaginip na iyon. Pagsapit naman ng hapon, 6:30, tulad ng laging ginagawa ni Lola Pasita ay nagsusunog ito ng tuyong dahon at sinasamahan niya ng gulong ng bike. Ang sabi niya kasi, yung taboy daw iyon ng mga elemento. Lalo na kapag daw nangangamoy na gulong na nasusunog. Kasi ayaw daw nila yon. Hindi naman ito pinaliwanag kung anong dahilan. Pagsapit naman ng gabi, habang kami ay natutulog, muli na naman akong nanaginip at ito na naman ang babaeng kamukha ko. Naliligaw ito sa lawa. Teka, nandito na naman ako. Inay ko po, totoo ba talaga to? Hoy babae, bakit nandito ulit ako? Nananaginip ba ako ulit? Tanong ko. Oo, mahal kong kapatid, hindi ka pa rin ba naniniwala? Sambit nito. Hindi ko alam. Nananaginip lang siguro ako. Tsaka, guni-guni lang kita. Pani ko. Ika'y nagpapatawa. Alam mo ba kung anong magkokonekta sa ating dalawa? Yun ay ang dugong nananalaytay sa ating dalawa. Ako'y kalahating tao at kalahating engkanto. Pani to. Nagulat naman ako at hindi makaimik. Kinurot ko pa ang aking pisngi. Ngunit alam kong hindi ito basta panaginip lang. Teka, kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi ka nababanggit nila Lola? Punot noong tanong ko. Dahil itinatago nila ang totoo. Alam mo bang matagal na kitang pinagmamasdan hanggang ngayon hindi ako nagpapakita sa iyo dahil alam kong matatakot ka? Sambit nito. Kahit na hindi mo ba alam na mas natatakot ako ngayon, pero ano ba talaga? Totoo ba tong lahat? Naguguluhan kong tanong. Oo naman. Mukha ba akong nagbibiro? Sige na, bumalik ka na sa katawan mo. Ngiting tura nito. Nagulat ako nang bigla ako nitong itinulak sa kung saan. Pagmulat ng aking mga mata, ay kabang-kaba ang aking dibdib. Nalang akala ko ay nahulog na ako sa bangin. Napatingin ako sa bintana dahil nakakasilaw ang liwanag ng buwan. Nakapatay kasi ang ilaw ng aking silid. Pagpasyahan kong tumayo dahil sinarado ko ang bintana. At pagkatapos ay binuksan ko ang ilaw at tumungo sa kusina upang uminom at bumalik na akong muli sa aking higaan. Kinabukasan ay muli kong binanggit kay Lola Pasita ang aking panaginip tulad nga ng aking inaasahan. Nako apo, ang panaginip ay kadalasan hindi totoo sapagkat ito'y palagi niyang iniisip. Kaya pati sa panaginip ay nakikita mo ang mga bagay na hindi totoo. Kalimutan mo na yan. Alisin mo sa isip mo. Ang mabuti pa ay kumain ka na. Magkagutom lang yan. Sambit ni Lola Pasita sa akin. Napakamot naman ako. Hindi na ako kumain dahil tumungo ako sa kakahuyan malapit sa lawa. Ngunit ramdam kong may pumipigil sa aking tumuloy roon. Kaya naman umuwi na lamang ako at sa pagsapit ng gabi ay muli ko na naman itong napanaginipan. Hanggang sa lumipas ang isang buwan ay palaging ganoon ang aking panaginip. Kaya naman isang araw ay nagpaalam ako kay Lola Pasita na tutungo ako sa kabayanan upang mamili ng aming kakailanganin sa kusina. Ngunit lingid dito na tutungo ako sa lawa dahil gusto kong malaman ang totoo. Nagmadali akong lumabas ng bahay. Nang marating ko na ang kakahuyan ay tumungo ako sa lawa. Namanga ako sa aking nakita. Malinis at napakagandang tanawin. Ang lawa kasi ay sobrang linis at kitang-kita mo ang mga lamang tubig
na lumalangoy roon. Ilamig din ang simoy ng hangin na dumadampi sa aking balat na para bang inihili ka. Mabuti at naparito ka, mahal kong kapatid. Akala ko hindi ka na talaga paparito. Biglang itingtura nito. Ay, Kokak. Hala, nakakagulat ka naman. Teka, totoo ba talaga to? Nagulat kong sambit dahil may nagsasalita sa aking likuran. Nakakatuwa ka naman. Halika, sumunod ka sa akin. Doon tayo sa baba. Ngiting Dora nito. Dalawang isip naman akong sumunod dito, pero kalaunay sinundan ko ito. Sinabi niya ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya maaaring mabuhay tulad namin. Dahil isa siyang kalahating tao at kalahating engkanto. Hindi ko namalayan ang oras. Nahapon na pala. Pag-uwi ko ay bumungad sa akin si Lola Pasita na may pag-aalala sa kanya mga mata. Ikaw talaga, saan ka ba nagpupunta? Nag-aalalang tanong ni Lola Pasita. Yung totoo po niyan, La. Pumaroon ho ako sa lawa. Matapang nasambit ko. Ano? Eka, wala bang nangyaring masama sa'yo? Tanong ni Lola Pasita. Wala ho, La. Pero may nalaman ako kung ano ang totoo. May kapatid pala ako, Lola. Bakit hindi niyo man lang pinaalam sa akin? La, alam kong alam mo kung ano ho ang totoo, La. Ang tagal niyong itinago sa akin ni Nanay. Naluluhang Doran ko. Apo, maniwala ka man o sa hindi. Engkanto ang babaeng iyon. Oo, Apo. Maamin ako. Kapatid mo nga siya. Pero hindi siya tulad mo. Isa siyang engkanto at ikaw ay isang tao lamang. Hindi kayo maaaring magsama. Apo, makinig ka. Hindi mo siya pwedeng pagkatiwalaan. Ang tulad nila ay mga traidor. Sambit ni Lola Pasita. La, kapatid ko po siya. Alam kong hindi niya ho ako kayang saktan. La, nakikiusap po ako. Pagbigyan niyo na ho, sana akong makasama siya. Naluluhang sambit ko. Hindi, Apo. Hindi makakabuti para sa iyo na makasama siya. Apo, maniwala ka sa akin. Gagamitin ka lang niya para makuha ang katawan mo at siya ang manahan dyan. Kaya hanggat maaari lumayo ka riyan. Kung hindi, iuuwi kita sa ina mo. Galit na wika ni Lola Pasita. Naluha naman ako dahil sa sinabi ni Lola Pasita. Alam kong hindi ako nakapag-isip ng mga panahong iyon, Sir Casper. Basta't ang nasa isip ko lang nun ay bigyang pagkakataon na makasama ang aking kapatid. Nang gabing iyon ay hindi ako nakapunan dahil masama pa rin ang aking loob. Sa paglipas ng 2 linggo, parati akong tumutungo sa lawa. Hanggang sa isang araw ay pinagkausapan ko si Lola na dalhin si Nempa sa bahay. Ngunit ito ay bumuntong hininga na lamang. Napagpasyan ko ring tumungo sa lawa upang puntahan ang aking kapatid. Pagkarating ko roon ay masaya itong nagtatampisaw sa tubig. Napangiti naman ako ng dahil doon. Ang sarap namang panoorin ka habang naliligo, ngiting Doran ko. Tama ka, pero alam mo, kung ano ang mas masarap ay ang mabuhay ng tulad mo. Naiinggit ako sa iyo dahil meron ka ng lahat ng ito samantalang ako ay wala. Malungkot na Dora nito. Naku, wag mo akong kainggitan. Narito ako sa tabi mo. Alam mo bang gusto ko sanang isama ka pa uwi sa bahay at ipakilala kay Lola? Huwag kang mag-alala, mabait iyon, ngiting sambit ko. Naku, ayos lang. Alam ko namang hindi niya ako tatanggapin. Nakakatakot kaya si Lola Pasita. Marami ka pa kasing hindi alam sa kanya, Rosa. Kaya madali lang siyang sabihin ang lahat ng yan. Naku, bakit? Anong ibig mong sabihin? May ginawa bang hindi maganda si Lola para masabi mong hindi siya mabuting tao? Tanong ko. Wala naman, pero ramdam ko lang na ayaw niya sa tulad ko. Malungkot na Dora nito. Naku, hindi ganun si Lola. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi kita iiwan. Narito ako para sa'yo. Huwag ka nang malulungkot at walang pwedeng manakit sa'yo. Kung gusto mo, pumunta tayo sa bahay. Ipakilala kita kay Lola Pasita. Ani ko sa kanya. Pinipilit ko itong sumama sa akin. Sa una, Sir Casper, ay ayaw niya.
Pero sa kakapilit ko ay sumama na ito sa akin. Pagdarating namin doon ay kabado ako habang papalapit kami sa bahay. Pagpasok namin ay tinawag ko si Lola. Nasa kanyang silid pala. Paglabas nito ay napahawak ito sa kanyang dibdib. Gulat na gulat dahil sa kanyang nakita. La, mano po? Si Nempa po pala. Siya po ang tinutukoy ko, la. Ngiting sambit ko. Nagmano naman si Nempa sa kanya, ngunit nananatiling tikom ang kanyang bibig. Nakatitig lang ito sa kanya. Yumakap si Nempa kay Lola Pasita, ngunit hindi ko pa rin nakikita ang kagalakan nito. La, punta ho muna kami sa aking silid. Ngiting tuwaran ko. Tumango lang ito, kaya naman tumungo na kami sa aking silid. Pagpasok namin ay pinagmasdan nito ang kabuuan ng aking silid. Ang ganda ng iyong silid, Rosa. Alam mo ba ngayon lang ako nakakita ng mga kagamitang katulad nito? Walang ganito sa amin, sambit nito. Talaga wala sa inyo niyan? Ang tawag dyan ay lapis. Manulat yan, ngiting wika ko. Alam mo, gusto kong maging ikaw pero hindi pwede dahil magkaiba tayo. Malungkot na wika nito. Ano ka ba? Tulad nga ng sinabi mo, magkapatid tayo. Kaya kung ano ang sa akin ay ganon din sa'yo. Ngiting toran ko. Lumawak ang pagkakangiti nito. Nagkwentuhan lang kami hanggang sa marinig ko ang pagtawag sa akin ni Lola. Apo, Rosa, kumain na kayo ng kasama mo. Tawag nito. Oo, lalabas na ho kami. Ano, tara, sama ka sa akin? Para makapag-usap na kayo ni Lola. Pag-aaya ko dito. Tumangaw lang ito. Nang lumabas kami ay nakita namin si Lola na naghahain ng aming kakainin. Pinuupo ko naman si Nempa. Kaharap naman namin si Lola Pasita. Habang kami ay kumakain ni Lola, nang mapansin kong hindi pa rin ginagalaw ni Nempa ang kanyang pagkain. Walang asin at bawang yan, tipid na sabi ni Lola Pasita. Tumangaw naman si Nempa at dahan-dahang kinain ni Nempa ang kanyang pagkain. Pagkatapos namin ay muli na kaming tumungo ni Nempa sa aking silid hanggang sa hindi na namin namalayan ang oras. Gabi na nang umalis ito. Inahatid ko pa ito sa harap ng aming bakuran. Pagkapasok ko ay bigla na lang akong hinila ni Lola Pasita. Nagpalingalinga pa ito sa labas bago isinara ang pinto. Bakit po, La? Punot noong tanong ko. Huwag mo nang dadalhin ang Nympha na iyon dito. Masama ang kutob ko sa kanya, apo. Layuan mo siya. Kung ayaw mong iuwi kita sa ina mo, sambit nito. Bakit, La? Wala naman pong ginagawang masama si Nympha. Tsaka Lola, mabait po siya, sambit ko. Hindi. Toso sila. Kaya nilang magpanggap na mabuti. Sige na, tumungo ka na sa iyong silid, ani Lola Pasita. Hindi na lamang ako kumibo. Tumungo na lang ako noon at malungkot na tumungo sa aking silid. Masama ang loob ko ng gabing iyon. Kinabukasan, ay muli akong nagpaalam, ngunit hindi ako nito pinayagan. Binabantayan ako ni Lola. Sa bawat kilos ko ay nakamasid ito sa akin. Hanggang sa loob ng 1 linggo, hindi na kami nagkita ni Nympha. Inaasahan ko naman na makikita ko siya sa panaginip. Ngunit maging ito ay hindi na nagpaparamdam. Kaya labis na lungkot ang lumatawi sa aking isipan. Isang araw noon, habang abala ako sa pagwawalis, may napansin akong isang bulto ng tao na nakatayo sa aking likuran. Kaya naman napabaling ako ng tingin dito. Nagulat ako ng si Nympha iyon. Napangiti ako at napayakap dito. Kumusta ka na? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Nagagal akong sambit. Gusto mo bang sumama sa akin? Halika, dadalhin kita sa lawa. May nais akong sabihin sa'yo. Ngiting tora nito. Sasagot pa sana ako ngunit hinawakan na nito ang kamay ko at tinanangay ako papuntang lawa. Muli kong binalingan ang bahay dahil ang inaalala ko ay makita ako ni Lola Pasita. Nakahinga lang ako ng maluwag nang hindi ako nakita nito. Pagkarating doon ay tumingin lang ito sa kawalan habang nakangiti at maya-maya pa ay umarap ito sa akin. Ang sarap maging malaya, no? Mabuti ka pa, Nympha. Malaya ka sa lahat, hindi ka tulad ko. Malungkot na sambit ko. Gusto mo bang maging malaya tulad ko?
Sambit nito. Bumaling ang tingin nito sa akin. Oo naman, ang hirap kaya maging ako. Lagi na lang kasi akong iniiwan. Sambit ko. Gusto mo bang manatili dito habang buhay kasama ako? Hindi kita iiwan. Kaya kong ibigay ang pagmamahal na hinahanap mo. Ding sambit nito. Pero kung gagawin ko iyon, mag-aalala si Lola sa akin. Pagdadalawang isip kong sambit. Gusto mo bang mawala ang bumabagabag sa iyong puso? Ngiting tanong nito. Paano? Tipid kong sagot. Sama ka sa aking mundo. Siguradong maaaliw ka roon. Huwag kang mag-alala. Ibabalik din kita. Ngiting sambit nito. Napangiti na lamang ako at hindi na ako mibupa. Sa pagkakataong iyon ay hindi na ako nag-alinlangan pa. Pero hindi ko alam na yun na pala ang aking pagsisisihan. Mga naman ako sapagkat mula sa puno ng baleta ay may portal na bumukas roon. Hinawakan ni Nympha ang aking kamay, Sir Casper, at malagod ko yung tinanggap. At pumasok kami roon. Pakiramdam ko ay para kaming hinigop. Pagpasok namin ay laking pagkamangha ang aking nasaksihan. Wow! Totoo ba talaga to? Grabe ang gaganda. At ang lalaki ng mga gusali rito sa inyo. Ngiting turan ko. Halika, dadalhin kita sa aking tahanan. Siguradong matutuwa ang aking ama. Ngiting turan nito. Habang kami ay paparoon sa kanilang tahanan, ay namamangha at naaaliw ako. Dahil sa kakamasid sa bawat gusaling aming madaraanan. Masasabi mo talagang mayayaman sila dahil sa bawat gusali ay purong ginto ang aking nakikita. Nagpaalam naman si Nympha na aalis lang saglit dahil may kukunin lamang ito o umano raw siya. Ngunit lingid sa aking kaalaman ang mga nagaganap. Ang sarap naman dito, para akong nasa fairy tale. Grabe, ang hiyaman nila kumpara sa aming mga tao. Ay, kung ganito sana sa mundo namin, wala sanang naghihirap gaya naman ni Lola. Sambit ko sa aking sarili. Dahil nakadungaw ako sa gintong bintana ng silid ni Nympha. Mga ilang sandali ng aking paghihintay kay Nympha, ay napagpasyahan kong lumabas. Lumasyal ako sa paligid at talagang naaaliw ako. Dahil sa malaparaisong paligid at sa malalawak at matataas na gusaling gawa sa ginto na nakatayo roon. Habang naglilibot ako, ay may nakasalubong akong isang matipuno at gwapong lalaki. Aaminin kong na love at first sight ako dito dahil sa kagupuhan nito, ang landi. At sa hindi ko inasahang pangyayari, ay bigla na lamang akong napatid. At ramdam kong may mga bisig na sumalo sa akin. Sa mga sandaling iwan ay bumilis ang tibok ng aking puso. Parang nag-slow mo ang lahat. Nakabalik lang ako sa wisyo nang magsalita ito. Ayos ka lang ba? Binibining Nympha. Tanong nito. Hindi ako si Nympha. Kakambal niya ako. Oo, iyon nga. Kakambal niya ako. Naiilang kong sambit. Hindi ko akalaing may kakambal ang aming prinsesa. Bakit tila ngayon lamang kita nasilayan rito sa aming palasyo binibini? Mahinhin na tanong nito. Ano kasi? Paano ba yun? Ganito kasi, hindi ako nakatira dito. Isang tao kasi ako. Magkaiba kami ng kapatid ko. Kasi siya ay isang engkanto. Yun nga. Tama naman hindi ba? Naguguluhang sambit ko. Batid ko ang ibig mong sabihin, binibini. Gusto mo bang mamasyal, sasamahan kita? Ngiting paanyaya nito sa akin. Oo, sige, payag ako. Medyo naiinip ako. Wala pa kasi yung kapatid ko. Hindi ko naman alam kung anong oras siya babalik. Kamot ulong sambit ko. Ngumiti lang ito, Sir Casper, at hindi na ako mibo pa. Sinamahan ako nito. At nalaman ko na ang kanyang pangalan nung may tumawag sa kanya. Siya pala si Kisig. Nakakatawang mang isipin pero yun nga ang kanyang pangalan. At sa bawat engkanto naming nakakasalubong ay talagang napagkakamalan akong si Nympha. Kaya naman natatawa ako at maging si Kisig ay natatawa na rin. Dinala niya ako sa burol kung saan matatagpuan ko ang napakagandang tanawin na hindi ko kailanman nakita sa tanang buhay ko. Maganda ba?
Ito ang aming pinakakaingatang banal na tubig ng mga engkanto. Ngiting tura nito. Ha? Banal? Talagang may ganito sa inyo? Sa amin kasi bukod sa madumi ay tapunan pa ng basura. Malungkot kong turan. Batid namin kung ano ang ginagawa ng mga tao sa kalikasan. At alam naming nasisira na ang mga kagubatan. At isa kami sa apektado. Seryosong wika nito. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ko. Dahil sa kanila ay maraming mga kauri namin. Ang mga namatay na nag-aanyong hayop. Kaya ang iba sa amin ay naghihigante. Dahil sa galit sa mga taong walang puso. Sambit nito. Ganon ba? Nakakaawa naman kayo. Hayaan mo pag nakabalik na ako sa aming mundo. Isa ako mismo ang pipigil sa mga taong sumisira sa kalikasan. Ngiting sambit ko. Umiti lang ito at muling ibinaling ang kanyang tingin sa paligid. At hindi ko malaya ng oras dahil naaaliw ako sa pagkikipagkwentuhan at samahan mo pa sa magandang tanawin. Mga ilang minuto ay inaya ko na si Kisig na bumalik na sa bahay ng aking kapatid at baka ako ay hinahanap na niya. Pagkarating ko doon ay pansin kong wala pa rin ito. Nagpaalam naman si Kisig na aalis na dahil may gagawin raw umano siya. Ay, bakit ganun? Bakit parang ang tagal ng araw dito? Bakit parang sa tingin ko ay gabi na? Ang tagal naman kasi noon. Sambit ko sa aking sarili. Naghintay ka ba sa akin? Ngiting tanong nito. Uwa. Napatali kong sambit at napahawak pa ako sa aking dibdib dahil sa gulat. O bakit? Para ka namang nakakita ng multo sa lagay mong yan. Grabe ka sa akin ha. Ngiting tura nito. Wala naman. Nga pala, bakit ngayon ka lang? Tanong ko. Wala naman. May inaasikaso lang ako. Pasyensya ka na kung nainip ba kita. Kamot ulong sambit nito. Naku, hindi naman. Pero matanong ko lang, bakit parang ang tagal ng araw dito sa inyo? Tatagang tanong ko. Bakit naman? Nakakangising tura nito. Kasi pakiramdam ko parang ang tagal ko nang nananatili dito. Parang pakiramdam ko ilang araw na ako dito. Sambit ko. Naku, pakiramdam mo lang yun. Pero huwag kang mag-alala, maaga pa. Ngiting tura nito. Mangaw na lamang ako at muli akong tumanaw sa labas ng bintana. Aaminin kong naiinip na ako at gusto ko nang umuwi. Ngunit hindi ko alam kung paano. At pakiramdam ko na para bang may hindi magandang nangyayari kay Lola Pasita. Pero pilit ko itong winawaglit sa aking isipan at sa kakaisip ko ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Pagising ko ay nakita ko si Nympha na nakatingin sa akin, kaya naman nagulat ako at napabalikos ng bangon. Dahil hindi ang mukha nito ang aking nakikita, kundi ang nakakatakot na anyo nito. Oh, anong nangyari sa iyo, aking kapatid? Kang tanong nito. Hindi pa ako nakasagot dahil nakatitig pa rin ako dito. Nabalik lang ako sa wisyo nang muli itong magsalita at napakura pa ako. Ngunit sa pagmulat ng mga mata ko ay ang mukha na ni Nympha ang nakikita ko. Ano? Ayos ka lang ba? Sabihin mo. Muli nitong tanong. Oo. Ayos lang ako. Utal-utal kong turan. Nagugutom ka na ba? Halika, kumain tayo. Ngiting pag-aaya nito. Tumangaw ako at ngumiti. Nagtaka naman ako dahil ang buong akala ko ay sa kusina kami kakain. Ngunit sa hardin pala. Mula sa isang mahabang bensa na punong-puno ng iba't iba at masasarap na pagkain na nakahain doon. May napansin din ako sa mga nakabandihadong pagkain doon. Dahil sa bawat isang putahe ay tagdadalawa. Kung hindi niyo po maintindihan ang ibig ko pong sabihin, kung may puti pong kanin, ay may nakahain din pong itim na kanin. Nang umupo kami ay talagang nakaramdam ako ng gutom sa mga sandaling iyon. Hinihintay ko pa si Nympha bago ako kumuha. Ngunit bago pa ako pumili ng aking makakain, ay naalala ko ang sinabi ni Lola na kapag nakakain ka ng pagkain ng mga engkanto ay hindi ka na makakabalik pa. Upang malaman ko daw kung ano ang pagkain ng engkanto, ay hintayin ko muna daw na kumuha ang engkanto bago ako kumuha ng pagkain. Oh, bakit hindi ka pa kumuha? Ayaw mo ba ng mga ito? Tanong nito. Hindi
Hindi naman. Sige, mauna ka na. Ngiting turan ko na medyo kinakabahan na. Pagkatapos namin kumain ay nagsabi na ako ditong gusto ko nang umuwi. Ngunit ang sabi lang nito ay manatili muna raw umano ako sa kanyang mundo. Wala naman akong nagawa kahit na sobra na po akong nag-aalala kay Lola Pasita. Mga ilang oras pa ay napagtanto ko na hindi man lang gumagabi at alam kong hindi maganda ang kutob ko sa aking kapatid. Nyempa, maaari ba kitang istorbohin? Nagdadalawang isip kong sambit. Oo naman, basta ikaw. Ano ang iyong kailangan? Anong nito? Gusto ko na kasing umuwi. Maaari mo ba akong ihatid? Gusto ko na kasing makita si Lola Pasita. Maaari ba? Tanong ko. Tumigil ito sa kanyang ginagawa at pagkatapos ay lumapit ito sa akin habang binigyan ako nito ng malawak na ngiti. Sige, ihatid na kita. Ngiting sambit nito. Talaga? Ngiting turan ko din. Umango ito at niyakap ako. Ngunit sa sandaling yumakap ito sa akin, bigla na lamang akong nahilo hanggang sa hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Pagkagising ko ay buong akala ko ay nakabalik na ako sa aking mundo dahil napakadilim ng paligid at wala akong makita. Nang akmang kikilos ako ay hindi ko rin magawa. Para ba akong nakatali ng mahigpit. Nyempa! Nyempa! Sigaw ko habang tinatawag ang pangalan ni Nyempa. Ngunit hindi ito sumasagot at isang boses ang aking naririnig. Ang boses ng aking kapatid. At nakikita ko kung ano ang mga nagaganap. Hanggang sa mapagtanto ko nang nasa loob ng aking katawan ang aking kapatid. Nyempa, bakit? Bakit mo to ginagawa sa akin? Lumuluhang toran ko habang pilit akong kumakawala. Hehehe, buong akala ko ba ay gusto mong maging malaya ako? Ito lang ang hinihiling ko, na maging isang tulad mo. Hindi mo pa maibigay ang damot mo. Gulit na toran nito. Hindi ako madamot, Nyempa. Umalis ka dito sa aking katawan, pakiusap. Nahihirapan na ako. Sambit ko. Bakit ko naman gagawin yon? You tell me, bakit nga ba? Magmula ngayon ay isa ka ng kaluluwang ligaw kapag napasa akin na ang iyong katawan. Nito. Napakahayop mo, halang ang iyong bituka. Sarili mong kapatid niloko at ginago mo. Lumuluha kong turan. Hindi kita niloko, hindi ba't ikaw ang may gusto nito? Hindi mo ba naalala? Hindi ba't hinihiling mong maging malaya? Ayaw mo ba nun? Binibigay ko sa iyo ang kalayaan sa mundo ng mga engkanto. Turan nito. Pero hindi ko hiniling na angkinin mo ang aking katawan. Napakasama mo. Hagulgol kong turan. Tumawa lang ito ng palahaw. Nahihirapan ako sa mga sandaling hiyap dahil hindi ko na makontrol pa ang sarili kong katawan. Kaya naman nananalangin ako sa Diyos na sana'y tulungan niya ako. Halos sa loob ng isang linggo ay sobrang nangihina na ako hanggang sa nawalan ako ng malay. Hanggang sa hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Pagkagising ko ay inaapoy ako ng lagnat. Ramdam kong nagdideliryo ako. Ramdam kong nakabalik na ako. Ngunit ramdam ko ang panghihina ng aking katawan. Nang magmulat ako, naroroon na ang aking mga magulang at si Lola Pasita na halatang nag-aalala. Apo, gising ka na. Salamat sa Diyos. Ayos ka na ba? Wala na bang masakit sa iyo? Sunod-sunod na tanong nito. Wala ho, Lola. Ayos na ho ako. Ano ho bang nangyari sa akin? Tanong ko. Marami, Apo, pero sa ngayon ay kailangan mo ng iba yung lakas. Nang sa ganun ay makabawi ka sa ilang araw kang nagkasakit. Sambit nito. Pasita, isuot mo ito sa apo mo nang sa ganun ay hindi na siya lapitan ng engkantong iyan. Huwag mo itong ipapahubad sa kanya. Pangontra iyan. Sambit ng albularyong pumasok sa aking silid. May dala itong isang kakaibang kwintas na gawa sa pilak. Ipinasuot naman ito ng aking lola. Nagpaalam naman ang albularyo na uuwi na dahil may gagamitin pa daw ito. Ang aking amati na naman ay lumapit sa akin at ako'y kinakamusta. Ngunit hindi ko sila pinansin dahil galit ako sa kanila. Kahit na anong kausap nila ay hindi ko talaga pinapansin at sa huli ay sumuko na lang sila. Kaya naman lumapit sa akin si Lola Pasita
Apo, kausapin mo ang iyong mga magulang. Narito sila para alagaan ka. Hindi ka ba masaya? Tanong nito. Hindi ko na ho kailangan pang makausap sila, Lola. Ano ho bang ginagawa nila dito? Naiinis kong sambit. Huwag kang magsalita ng ganyan. Apo, sana pagbigyan mo sila. Pakiusap nito sa akin. Lola, sana intindihin niyo rin po ako. Ang daming nangyari, hindi ko na ho kaya. Ang buong akala ko'y hindi na ako makakabalik pa. Lumuluhang sambit ko. Yumakap lang sa akin si Lola Pasita at tinignan niya ang aking mga magulang na noon ay umiiyak din. Kalaon ay lumabas rin ang mga ito. Pasyensya ka na, Apo, kung ngayon ka lang namin na ibalik. Napakalakas ng engkantong iyon. Uwi ka nito. Opo, La. Tama po ang inyong sinabi na lahat ng engkanto ay traidor. Pero La, natatakot ako na baka muli na namang bumalik si Nympha. Nag-aalalang tugon ko. Huwag kang mag-alala. Hanggat nasa sayo ang pangontra. Hinding-hindi ka niya mababalikan, Apo. Sambit nito. Mangaw na lamang ako at pagkatapos ay nakausap ako. Iwan muna ako ni Lola Pasita dahil pilit kong inaalala kung papaano ako nakabalik. Ano kayang nangyari? Bakit wala akong maalala? Paano nilang nalaman na hindi ako ang nakakausap nila? Ay, naguguluhan na talaga ako. Sambit ko sa aking sarili. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng aking silid at nakita ko ang aking ina na tumungo sa akin. Kaya naman tumalikod ako sa kanya. Anak, maaari ba kitang kausapin? Anak, alam kong marami akong kasalanan sa iyo. Sana mapatawad mo ako. Malumanay na sambit nito. Para saan pa? Dahil ba napahamak ako o dahil sa pagsisinungaling ninyo? Galit kong turan. Anak, patawad. Marami akong hindi nasabi sa iyo. Alam kong nagkamali ako. Pinabayaan ka namin ng papa mo. Dahil ang buong akala ko ay ayos lang sa iyo. Lumuluhang sambit nito. Akala? Anong akala niyo na ayos lang sa akin? O talagang kinalimutan niyo ako? Dahil ayaw mong maalala ang nakaraan mo. Hindi ba't yun naman talagang totoo? Lumuluha kong sagot. Patawad, anak. Hindi ganun yun. Ang totoo niyan ay gusto kitang kunin pero ang sabi ng lola mo ay wala siyang makakasama. At gusto kanyang alagaan. Walang kinalaman ang nakaraan ko sa inakaalam mo. Sambit nito. Napaupo naman ako at tumingin sa aking ina dahil marami akong gustong itanong dito. Ngayon ho, ano ba talaga ang totoo? Sabihin niyo po sa akin, inay. May kapatid po ba talaga akong engkanto? Lumuluhang turan ko. Oo, anak. Aminin ko. May nakagusto sa aking engkanto noon at hindi ko alam na ginagahasa niya ako. Dahil minamanipulan niya noon ang utak ko hanggang sa isilang kita at hindi ko akalaing nagbunga din ang ginawa sa akin ng engkantong iyon. At dahil doon ay naghiwalay kami ng iyong ama. Lumuluhang turan ko. Kung ganoon ho, papaanong nalayo sa inyo si Nympha? Yun ay dahil iniwan ko siya sa puno ng balete dahil balak siyang patayin ng iyong ama noong sanggol pa siya. Anak, hindi yun ang tunay niyang anyo. Sambit nito. Tumango ako at yumakap sa aking ina. Kasunod noon ay ang pagpasok ni Lola Pasita at ng aking ama. Mabuti at ayos na kayong mag-ina. Dahil may sasabihin din kami sa iyo, Apo. Sambit ni Lola Pasita. Ano po yun, Lola? Tanong ko. Doon ka muna manirahan sa Manila. Kasama ng iyong ina. Mas mapapabuti ka roon kaysa dito. Dahil walang kasiguraduhan kung hanggang kailan ka magiging ligtas. Hanggat hindi pa napupuksa ang engkantong iyon, hindi ka magiging ligtas. Sambit ni Lola Pasita. Pero paano kayo, La? Hindi ko kayang wala kayo. At isa pa po,
Wala pong tutulong sa inyo rito, La. Mas mag-aalala ho ako pag hindi ko kayo kasama. Nababahalang sambit ko. Huwag mo kong alalahanin, Apo. Kaya ko ang sarili ko. Tsaka malakas pa ako. Mas hindi ko kakayanan kung mauulit lang uli ang nangyari sa'yo. Mas gugustuhin kong malayo ka sa akin kaysa mapahama ka. Malungkot na tura nito. Pero La, sino na hong mag-aasikaso? Lalo na ho kapag may sakit kayo. Pag naiisip ko lang ho na lalayo ako sa inyo, nag-aalala na ho ako eh. Kung sumama na lang kaya kayo sa amin, La. Sambit ko. Nako Apo, hindi na kailangan. Mas mabuti kung makakasama mo ang iyong ina. Kaapo, hindi ko maaaring iwan ang bahay na ito. Dito ko naalala ang iyong lolo. Sambit ni Lola Pasita. Pero La, ano po talang sasabihin ko? Nang sumabay ang aking ama. Tama ang lola mo, anak. Doon ka muna sa nanay mo. Nang sa ganun ay hindi ka mapahamak. Sambit nito. Malungkot akong tumango. Pagsapit ng hapon ay nagpausok ng galong si Lola Pasita. Ang aking ama at ina naman ay abala sa pagsasaboy ng asin sa paligid. At sinamahan nila ng abo. Pagsapit ng gabi habang kami ay natutulog, ay bigla na lamang akong nakaramdam ng mahigpit na animoy nakatali ang aking mga kamay. Kaya naman napadilat ako at laging gulat ko na mahigpit ngang nakatali sa akin ang baging. Bukas ang bintana noon at isang imahe ng nilalang ang aking nakita. Nakakatakot ito. Napahiyaw naman ako dahil unti-unti ako nitong inaangat sa ere. Hindi ka na makakawala pa sa akin, mahal kong kapatid. Sambit nito. Pakawalan mo ako. Nahihirapan kong sambit. Pakawalan? Para saan pa? Kukunin ko na ang iyong katawan. At ang iyong kaluluwa ay maging isang ligaw na lamang magpakailanman. Nito sa isang nakakatakot na boses. Hindi ka magtatagumpay. Tandaan mo, hindi magwawagi ang kasamaan. Hirap ko pa ring sambit. Dahil sa sinabi ko ay lalong humigpit ang baging na nakapulupot sa akin. Kaya naman napapahiyaw ako at ramdam kong unti-unting nababali ang mga buto ko. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng silid na kinaroroonan ko. At nakita ko ang gulat ng aking mga magulang at lalong-lalo na si Lola Pasita. Oh, narito pala ang aking ina na matagal ko nang hinahanap. Nakangising tura nito. Pakiusap, pakawalan mo ang anak ko. Nagsusumamo ako sa iyo. Utal na sambit ang aking ina habang unti-unting lumalandas ang luha sa kanyang mga mata. Wow ha, siya lang ba ang anak mo? Ako rin naman na. Bakit? Dahil ba isa akong engkanto at ganito ang itsura ko kaya hindi mo ko matanggap? Ang sama mo namang ina kung ganon. Galit na tura nito. Walang nagmamahal sa kagaya mo dahil napakasama mo. Sabat ko naman. Tumigil ka hangal. Kung ikaw lang ang iniintindi niya, pwes, papatayin kita. Nito. Pakiusap, maawa ka. Ako na lang. Dahil ako naman ang nang-iwan sa iyo, hindi ba? Lumuluhang tora ng aking ina. Hindi naman ito nakinig dahil mas lalo lang nitong hinigpitan ang pagkakapulupot sa akin. At dahil doon ay unti-unti nang lumalabas ang dugo mula sa bibig at ilong ko. At para bang nawawala na ako ng hininga. Hanggang sa hindi ko inaasahan na may biglang pumutok ng baging na nakatali sa akin. At ramdam ko ang pagbagsak ko sa mga bisig ng nilalang na walang iba kundi si Kisig. Hangal, isa kang traidor. Bakit mo ito ginawa sa lahi ng mga engkanto? Galit na tora ni Nempa. Pasensya ka na. Hindi ko hayaang mapahamak ang babaeng iniibig ko. Malumanay na sambit nito. Hangal, hindi kayo maaari. Tandaan mo iyan. Hindi mo ba naisip na marami silang kasalanan sa ating mga engkanto? Kung yan ang gusto mo, ay kamatayan ang kabayaran ng pagtraidor mo. Galit na tura nito. Isang malakas na hangin ang umihip sa paligid na para bang nagbabadya ng isang napakalakas na buhawi. Ang mga bubong ay unti-unting natutuklap.
Kaya naman labis na takot ang bumalot sa aking mga magulang at kay Lola Pasita. Mabilis silang pinalabas na Kisig dahil sa anumang sandali ay tuluyang guguho ang buong kabahayan. Kailangan nyo nang tumakas. Ako nang bahala rito. Diretsuhin nyo ang daanan na gagawin ko. Palabas iyan sa bayan. Sambit nito. Papaano ka? Tanong ko. Huwag mo kong intindihin. Isa akong engkanto. Kayang-kaya kong labanan si Nempa. Sambit nito. Hindi. Kahit saan kami magpunta, makikita at makikita pa rin kami ni Nempa. Kailangan nang matapos ang kasamaan niya. Desidedong sambit ng aking ina. Oo, tama. Kailangan nang magwakas ang kasamaan niya. Hindi siya titigil hanggat hindi napapasakan niya ang katawan ng ating anak. Mas mabuti nang lumaban at magbakasakali kaysa patuloy tayong magtatago at tumakbo. Uwi ka naman ng aking ama. Huwag na po inay, itay. Ako na lamang po. Wala kayong armas. Ako po ang nagdala sa kanya rito, kaya dapat ako rin ang tumapos sa kanya. Sambit ko. Hindi anak. Ako ang nagsimula ng lahat ng ito. Kung alam ko lang, matagal ko na siyang pinatay. Sambit naman ng aking ina. Natigil ang usapan namin nang bigla na lamang magsalita si Nempa. O tapos na ba kayong mag-usap? Abay bilisan ninyo at ako'y naiinip na. Tama na ang drama. Sambit nito. Dahil dito ay nagpasya akong lumabas. Huli na nang pigilan ako ng aking ina. Sumunod naman si Kisig sa akin at inaharang nito ang kanyang katawan sa akin. Narito na ako. Hindi ba't ako lang naman ang kailangan mo? Huwag mo silang idamay dito. Sambit ko. Aba, ang tapang mo naman. Sige, dahil dyan, mas mapapadali ang pagkuha ko ng iyong katawan. Wika nito. Hindi ako makakapayag. Dadaan ka muna sa akin bago mo makuha si Rosa. Matapang na sambit ni Kisig. Oh, ang sweet. Sayang naman. Kasi tatapusin ko na kayo. Nito. Dahil bigla na lamang muling umihip ang malakas na hangin at ang hindi namin napaghandaan, ay humampa sa aming dalawa ang baging. Kaya naman tumalsi kami. Halos hindi ako makahinga at ramdam kong nabali ang tadyang ko. Nang akmang papaluputan ako ng baging nang putulin ito ni Kisig. Ngunit ang hindi napaghandaan ito ay ang paglusob ni Nempa. Napaluputan na ito ng baging at halos mawala na ito ng hininga sa sobrang higpit na. Tama na, Nempa. Alam kong habol mo lang ay ang katawan ko. Mas mabuting mamatay na lang ito kaysa pampakinabangan mo. Sambit ko. Nagulat naman ito at maging ang aking mga magulang. Dahil itinoto ko ang patalim sa aking tiyan. Anak, huwag mong gawin yan. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Wika ng aking ina. Hindi. Ito ang dahilan kung bakit siya naghasik ng lagim. Kaya mas mabuting tapusin ko na ang gusto niyang makuha. Lumuluhang sambit ko. Hindi mo po pwedeng gawin iyan dahil pagmamay-ari ko iyan. Nababalang tura nito. Hindi ako natatakot sa kamatayan. Alam ko na alam mo kung ano ang kahinaan mo. Hindi ka magtatagumpay dahil buhay ang kumukonekta sa ating dalawa. Ani ko. Kaya naman dahil dito ay itinara ko na ang punyal sa aking tiyan na siyang paglabas na maraming dugo sa aking bibig at nakaramdam ako ng hilo at parang unti-unti akong nawawala ng hininga. Hanggang sa nakita ko na lamang na napahiyaw ito dahil sa sakit na nadarama din ito. Kaya naman nabitawan nito si Kisig dahil doon ay hindi nito napaghandaan ang pagsaksak ni Kisig sa kanyang puso. Na dahilan ng pagbagsak nito, ang aking ama't ina maging si Lola Pasita ay lumapit sa akin at maging si Kisig. Anak, tumaban ka. Kakayanin mo yan. Dadalhin ka namin sa ospital. Lumuluhang tura ng aking ina. Ayos na ho. Ako, Nay. Nahihirapan kong sambit. Hanggang sa tuluyan na nga akong nawala ng malay. Pagkagising ko ay puting kesa may kaagad ang bumuhungad sa akin na napagtanto ko na nasa ospital pala ako. Po, buti at gising ka na. Salamat sa Diyos. Sambit naman ni Lola Pasita.
Nasaan na ho si Nempa, La? Wala na ho ba siya? Tanong ko. Oo, Apo. Naging abo na siya nang patayin siya ng engkanto. Huwag kang mag-alala. Tapos na ang lahat. Magiging maayos na ang lahat. Tora ni Lola Pasita. Si Inay at Itay po, nasaan po sila? Tanong ko. Magsasalita na sana nang bumukas ang pinto at pumasok ang aking mga magulang. Niyakap ako ng mga ito at nabagpa siyang iuwi na ako sa Maynila kasama si Lola Pasita at napag-alaman kong 1 linggo akong walang malay. Bago kami lumawas ng Maynila ay binalikan namin ang bahay at doon ay nagpakita sa gising. Waalis ka na pala. Kung ganun ay hindi na tayo muling magkikita pa. Ngiting Tora nito. Oo, gusto namin kalimutan ang mga nangyari. Salamat sa tulong mo ha. Hindi ko makakalimutan yun. Ngiting Toran ko din. Ganoon talaga kapag umiibig. Pero alam kong hindi pwedeng magsama ang magkaibang mundo. Pero sana maging magkaibigan na lang tayo. Ngiting Tora nito. Oo naman, pwede naman tayong maging magkaibigan. Heto nga pala, isang bracelet iyan. Pinagpaguran kong ginawa yan ha. Bilang pasasalamat sa kabutihan ng iyong ginawa. Ngiting Toran ko. Maging ito ay may binigay sa akin. At doon kami ay nagpaalam na sa isa't isa. 1 buwan nang nakalipas nang mangyari ang aking karanasan. Muli akong nagpatuloy sa pag-aaral. Ang aking ama't ina ay hindi na nagkabalikan pa. Pero naging maayos ang lahat ng binigyan na nila ako ng oras. Nang makatapos ako ng pag-aaral ay nagtrabaho na ako bilang isang doktor. Sa kasamang palad ay hindi na naabutan pa ni Lola ang pag-graduate ko dahil sa makabilang buhay na ito. Labis man akong nagluksa dahil sa pagkawala nito pero hindi ako tumigil hanggang sa hindi ko makamit ang mga pinapangarap ko noon pa. Ngayon ay mas masaya akong nabubuhay kasama ang pamilya ko at natutunan ko ang mga karanasan ko. Kahit na anumang pagsubok ang dumating ay manalig lamang sa Diyos at marunong dapat magpatawad. At huwag din basta-basta magtitiwala kahit sa sarili mo pang kadugo. Dahil hindi lahat ay pagmamahal ang ibibigay sa iyo, kundi may binabalak na masama laban sa iyo. Hanggang dito na lamang po, salamat pong muli, Sir Casper. Oh yeah! At sa masusugid ninyong tagapakinig ng channel. Wakas!